Blessed day, brethren. This is your pastor and preacher once again, inviting you na samahan po ako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Let us open our Bible in the book of James, chapter number 1, in verse number 2. Sabi po sa atin ng salita po ng Panginoon, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, na kabi-kabila po ang mga kabigatan, problema na atin pong kinakaharap, sa panahon po na ito, no, in these trying times, no, ang sabi po sa atin po ng Biblia, we are to be joyful and or to count it all joy. No, sabi po diyan. And the word temptations po dito, mga kapatid, lilinawin lamang po natin, no? May paliwanag lamang po. Ang joy po dito, yung pong temptation po dito is actually ay hindi po temptation in our knowledge of the sense o yung gamit po natin ngayon kung hindi po trials. So yung atin pong pag-aaral would be joyful in times of trials. Una, linawin natin din na hindi po nagtuturo ang Biblia ng masochism o yun pong tayo po ay mag-enjoy o magalak po sa sorrow, sa pain, sa problems. Kung hindi po, sinasabi po sa atin po ng Biblia that we have the freedom to choose to be glad, to be joyful, even in times of trials. Hindi po tayo ini-encourage ng Panginoon na maging grumpy. Hindi po tayo ini-encourage ng Panginoon na maging melancholy o malungkutin. No? Hindi po tayo ini-encourage ng Panginoon na maging negative ang atin pong paningin. No? At hindi rin po ito, mga kapatid, tumutukoy sa positive outlook in life, but a choice, pagpili, to be joyful in times of trials. Ang tanong po, paano ba tayo magkakaroon o paano natin masasabi na mapipili ko to, no? To be joyful in times of trials. Madali lamang po yan. No? Nandun din po sa talata na atin pong binanggit, no? Nasa paraan po ito ng atin pong pananaw o outlook, mga kapatid. No, sabi po sa atin ng Biblia, no, in the book of Ephesians and also in the book of Romans, the Bible tells us, be renewed in your mind. No, the way we look at things would dictate ano yung magiging attitude natin. No? Ano yung magiging pagpili po natin. No, so, the way that we look at things would dictate ano po ang atin pong magiging outlook. Okay? Kung pipiliin ba natin maging joyful o maging grumpy or maging melancholy, no, sa panahon ng mga pagsubok po na ito. Okay? Paano po ito magiging posible? Yung atin pong pagpili na maging masaya o magalak sa panahon po ng tayo po ay sinusubok, no? Nabanggit ko nga po kanina, nandun din po sa talata na atin pong binasa. Una po, mga kapatid, ito po'y posible because of our insight. The Bible tells us, knowing this. You know what, mga kapatid, our faith is not based on feelings. No? Faith is not a blind leap in the dark. Faith has a basis. No, lagi po sinasabi po sa atin po ng Biblia, it has a basis. And the basis is our knowledge, our insight. We can choose to be joyful in times of trials, mga kapatid, if we have the proper understanding of the Word of God. If we have the proper understanding of our God. If we have a proper understanding regarding sa ating pong standing sa sanlibutan po na ito, sa atin pong kalagayan sa sanlibutan po na ito, that this life is
just a passing through itong buhay po na ito. If we have that knowledge, kapatid, you would be able to choose to be joyful. Pangalawang bagay po mga kapatid na nandito rin po sa talata po na ito, no, yung trying of our faith, and that is our hindsight. No, we know, no, meron tayong insight at meron tayong hindsight. Ibig sabihin, you're looking backwards. No, we're looking back. Yung ating pong pagkakaunawa sa salita ng Panginoon, ito po ang nagtuturo sa atin na yung atin pong pinagdadaanan, mga kapatid, is not always punishment. Si Job po, mga kapatid, yung kanyang dinanas sa buhay is not punishment, but the trying of faith. No? Marami po sa atin na hindi naman lagi na trial of faith. But because of our knowledge, as we grow on the Scripture, if you would, kung tayo ay given enough time in researching, in studying the Scripture, we would know kung yung pinagdadaanan ba natin ay trial sa ating pananampalataya o ito ba ay trouble because of our sin, no? Or faithlessness. Now, ito po ay magbibigay po sa atin ng proper perspective if we have that hindsight, kung meron po tayong paglingon at kung meron tayong lilingunin. Kaya nga napaka-importante, no, na ito po ay dapat po nating maintindihan, mga kapatid, ha. Ang exam po, no, ang test ay dumadating, pero tandaan natin, merong preparation ito. Now, if you are under testing right now, God has been preparing you. The problem is, baka hindi tayo nag-prepare ng tama. Kaya hindi natin ma-look back. Kaya hindi natin ma-recall. Kaya tayo po ay nanghihina, tayo po ay nalulumbay, tayo po ay nagugulumihanan, no? Parang exam na wala tayong maisagot. Bakit? Kasi wala tayong hindsight. Wala tayong babalikan. Hindi kasi tama yung preparation po natin. So, we must have that hindsight for us to be joyful even in times of trials. At pangatlo po, mga kapatid, ang sabi po sa atin ng Biblia, meron pong bunga, no? The trying of our faith worketh patience. Meron po itong bunga, and that is speaks of our foresight, no? Foresight. Bakit tayo magagalak sa panahon ng tayo ay sinusubok ng Panginoon? Sapagkat alam natin na kumikilos ang Diyos upang hubugin po tayo ayon sa nais niya na maging resulta o maging image, no, natin, maging kawangisan po natin, no? Ang Diyos po ang siyang kumikilos. Wala pong sculpture na nabuo nang hindi po kinailangang tapyasan yung materialis na ginamit. Either marmol yan, bato, or ito ay kahoy. Ano man po na nililok, mga kapatid, ito po, mga minamahal, ay nagkakaroon po ng imahe by chipping off yung unnecessary parts. Ganon din po sa atin pong buhay pananampalataya. There are times na yung ito pong mga trials at sa atin pong pananampalataya, no? Ito po yung mga nag-chip off ng mga unnecessary po na mga parte at bahagi po ng atin pong buhay. So, the trying of our faith worketh patience. Look forward. Look doon po sa bunga. Expect na meron pong magiging resulta po ito if we would just accept that trial na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So there is an insight, there is a hindsight, and there is a foresight. Kaya po, mga kapatid, we would be able to be joyful even in times of
trials. Nawa, ito po ay naging encouragement po sa atin mga kapatid sa araw po na ito. God bless you all.